Magandang araw sa atin lahat mga kabarbers. May model tayong Jordanian ngayon. At ang gusto niyang gupit ay taper fade lang. Ayaw niyang paiksian sa taas. Kaya lang sinuggest natin na bawasan natin kahit konti kasi sobrang haba na yung taas niya. So yan, umpisahan na natin. Siyempre unahin natin i-clip yung sa taas para mas mabilis natin gawin yung fade sa side at saka sa back. Kapag po taper fade ang pinapagupit sa atin, madalas ho natin gagawin mga kabarbers ay guard 1.5 tayo sa gilid at saka sa bandang likuran mga kabarbers. May ibang mga barbero naman na hindi na gumagamit ng guard. Pero para sa akin, iba pa rin kapag ginagamitan natin ng guard. Makikita talaga natin yung kaibahan. Bukod po sa mas malinis kapag gumamit tayo ng guard, ay mas proportion po yung fade. Nakikita ho natin yung pantay nung transition ng ating fade. Hindi tulad nung tansyahan lang, walang guide, walang guard, ay magkakaiba po yung kanilang transition mga kabarbers. Pero mga kabarbers, kung talagang sanay kayo dyan sa walang guide at mas komportable kayo dahil gusto nyong makarami at gusto nyo ring matapos kaagad yung gupit nyo, ay maganda naman din yun. Kasi ako ginagawa ko rin yun dati, pero sa ngayon na nagtatrabaho tayo dito sa medyo high-end dito sa abroad, ay hindi pwede yung ganong pamamaraan mga kabarbers. Makikita kasi natin mga kabarbers na kung titignan natin at susumahin natin, makikita natin yung kaibahan nung gagamit tayo ng guard kaysa walang guard, yung diretsuhan at shortcut na pamamaraan. Ito mga kabarbers, sariling opinion ko lang naman din ito at na-experience ko rin naman talaga yung kaibahan nito, kaya yun lang din po ang mai-suggest ko sa inyo. So pagkatapos pala ng 1.5 guard natin mga kabarbers, ay gumamit na tayo ng detailer para sa demarcation. Nagip na lang din natin ang kanyang balbas since hindi naman gaano kakapal. At ganun din sa likod mga kabarbers, demarcation pa rin tayo gamit yung detailer natin na bibilis. At siya nga pala mga kabarbers, lagi po natin tatandaan na dapat ay laging malinis yung client natin. Habang nadadapuan ng buhok ay lagi ho natin itong bugahan ng blower o pagpagin natin. Dahil na-experience ko po yun nung ako'y nagpagupit sa ibang barbershop. Habang nagpapagupit ka na maraming buhok sa batok mo ay hindi ka komportable bilang client. Kaya nakikita nyo mga kabarbers, no, lagi po akong nagbubuga ng blower sa aking client. Dahil malaking impact din yun mga kabarbers sa ating trabaho. Pinaka-importante po yung hygiene talaga. So yan mga kabarbers, after ng demarcation natin gamit yung Babyliss Pro. Sunod naman natin gagawin mga kabarbers, walang guard, gamit yung wall magic clips gold natin. At open lever lang po natin mga kabarbers. So itong model pala natin mga kabarbers, Jordanian. At nagpaalam po tayo dito na mag-cover tayo ng video. Medyo mabait naman si client at pumayag naman siya na kuhanan siya ng video. Marami sana kaming client dito mga kabarbers na ang gandang kuhanan ng video. Kaya lang yung iba ho ay hindi talaga sila pumapayag na kuhanan sila ng litrato. Kaya ang lagi po natin ginagawa dito ay nagpapaalam talaga tayo. Ngayon kung hindi naman sila pumapayag, so wala tayong magagawa doon. Kasi dito nga sa UAE, kapag kumuha ka ng video o larawan ng isang tao tapos hindi ka nagpaalam, ay pwede ho kayong ireklamo. Sa mga nagtatanong pala sa atin dyan tungkol po sa sahod natin, mayroon po tayong monthly salary at mayroon din po tayong komisyon. Ang kagandahan dito sa bansang napuntahan ko mga kabarbers ay pagdating po sa sahod namin at sa komisyon namin, wala pong tax. Hindi po tulad sa bansang New Zealand, Canada, Australia at sa iba pang bansa mga kabarbers. Hindi po buo natatanggap nila yung sahod nila dahil binabawasan pa po yun ng tax. At sa pagkakaalam ko, sa pagtatanong ko sa mga client ko,
Ang sabi po ay 20%, madalas 20% daw yung ibabawas sa tax sa kanilang sahod. In terms of cost of living naman mga kabarbers, hindi rin ganun kalaki yung cost of living dito since hindi naman malaki yung tax dito. So hindi rin ganun kalaki yung cost of living. Kapag po doon sa mga bansang sinabi ko at sa mga bansang malalaki yung tax, ay paniguradong malaki na rin yung cost of living nyo doon mga kabarbers. Ngunit ang kagandahan naman doon sa ibang bansa katulad ng Australia, Canada, New Zealand ay pwede ho kayo mag-migrate doon. Yun po ang advantage doon. At doon po maganda rin yung mga benefits mga kabarbers. Yun po yung nagiging advantage ng mga ibang kabayan natin doon. Kapag po binabalak nyo na mag-migrate sa ibang bansa, ay maganda po yung bansa ng Canada, Australia, New Zealand, US at iba pang bansa sa Europa. Marami din pong nagsabi sa atin, nag-message sa atin na bakit daw hindi tayo nag-cross country. Mga kabarbers, wala po akong balak na mag-cross country dahil wala po akong balak na mag-migrate sa ibang bansa, manirahan sa ibang bansa. At kung pag-uusapan naman ay sahod, halos pareho lang naman yung sinasahod ko dito at sinasahod nila doon. Kaya mas pinili natin na manatiling magtrabaho dito sa Pero tama po kayo, hindi ho lahat ng barbero at OFW dito sa Middle East ay pinala. Pagkatapos pala ng walang guide at open liver, gawin naman natin mga kabarbers yung half liver naman tayo. At sundan pa rin natin yung guideline mga kabarbers. Pagkatapos naman yan ay gumamit na tayo ng guard number 1 para tuluyang burahin yung guideline natin at i-connecta doon sa 1.5 guard. Dito pala sa shop namin mga kabarbers, kailangan ho natin matapos sa loob ng 30 minutos yung isang client dahil online booking po kami dito at kapag ho na delay tayo sa paggupit ng client natin, kailangan ho tayong maghingi ng paumanhin doon sa susunod natin na kliyente. Kaya hanggat maaari po ay kailangan ho natin matapos yung service natin sa loob ng 30 minuto. Kasama na po dyan ang blower, shampoo at paglagay ng product sa buhok mga kabarbers. 30 minutes po yung duration time natin kapag classic haircut. At kapag skin fade naman po mga kabarbers ay 45 minutes po yun. Kasama na doon yung pag-shampoo, blower at paglagay ng wax at hot towel pala mga kabarbers. Dito kasi mga kabarbers, ang oras ng mga kliyente dito ay importante. At marami pong masisilan dito kaya hindi ho tayo dapat madelay sa ating service at dapat po ay sumakto tayo dun sa oras na binok nila. After nating matapos yung proseso ng pag-fade mga kabarbers, gumamit na naman tayo ng Babyliss Pro para sa mga linya. Lalo na dito sa bandang harapan sa may sikat is maganda po yung taper fade pagka maganda yung pagkagawa ng sikat natin. So ayan mga kabarbers, natapos na natin yung fade sa gilid at saka bandang likuran. So ayan, blower na naman tayo para matanggal yung mga maliliit na buhok-buhok upang hindi makatihan yung client natin bago tayo mag-proceed dun sa next step natin. So ayan mga kabarbers, so spray na natin yung buhok ni client since wala naman siyang wax sa buhok niya. Ngunit mga kabarbers, madalas po tayo ay nagsashampoo sa buhok, lalo na kapag kulot ang buhok ay mas maganda ho shampoohin at lagyan ng conditioner dahil mas madali po natin itong masiksyon at hindi ho tayo mahirapan magsuklay mga kabarbers. So ayan, nagbawas na po tayo sa taas mga kabarbers. So kinunik lang ho natin yung buhok niya sa taas doon sa bandang kilid para hindi naman disconnected. Pero sabi namang client natin hanggat maaari ay ayaw niyang pabawasan yung taas. Pero nag-suggest tayo na
magbawas tayo kahit konti, kasi kapag hindi ho natin babawasan yung taas, so magiging disconnected ho siya. At nag-agree naman yung client natin doon sa explanation natin mga kabarbers. So ayan, minikos na ho natin to mga kabarbers dahil bitin na po tayo sa oras. At meron po tayong next client dahil medyo puno po yung booking natin ngayon, kaya minamadali na rin natin yung trabaho natin dahil sa sinabi ko nga kanina, bawal po tayo mahuli dun sa next client natin dahil pwede po silang magreklamo at mag-Google review, ay kasiraan na po sa atin yun mga kabarbers. Kaya hanggat maaari iiwasan ho nating ma-reviewhan tayo dito. Yan po yung iniingatan namin dito bilang barbero dito sa Chops & Co dahil online booking po tayo mga kabarbers. So kapag medyo nasira tayo doon sa mga review sa Google o sa Instagram o sa Freshia, ay siyempre maapektuhan po yung booking natin at performance natin mga kabarbers dahil madalas po yung ibang client dito, since online booking tayo, ay nagbabase sila sa mga review ng ibang client. Kaya po iniingatan po natin yung servisyo natin dito mga kabarbers. Meron siyang presyo, lalo na kapag masilan yung nagiging client namin. Ingat po kami doon sa mga masisilan dahil yun po yung madalas magbigay ng bad reviews. So yan, natapos na rin yung natin mga kabarbers, yung gupit natin. Pinakita naman natin kay client, pati yung likod ay masaya naman siya sa ginawa natin. So shampoo lang tayo mga kabarbers. Pagkatapos ng shampoo natin, dahil may next client na tayo, patutuyuin na lang natin at nag-spray na tayo ng salt spray dito para makapagbigay ng konting volume at ma-enhance yung wave ng buhok niya. So hand dry lang ho tayo dito. At pagkatapos ay nilagyan na lang ho natin ng cream since ayaw naman ni client ng sticky daw. Ayaw daw niya yung matigas. So cream na lang po yung sinuggest natin sa kanya mga kabarbers. So yan na po yung nagiging resulta ng ating gupit mga kabarbers. Sana ay nagustuhan nyo yung ating proseso. So yan lang po. Maraming salamat at sana ay nasiyang kayo sa aking video. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.